gulat, pagtataka at galit. Ilan lamang ito sa mga naging reaksyon ng publiko matapos makita ang anilay halos dumobleng singil sa kanilang kuryente kahit pa halos pareho lang naman ang konsumo. Maliwanag ng Meralco, malaki rin ang itinaas ng generation at transmission charges na nakaapekto sa presyo ng kuryente. Ngunit para sa ilang mambabatas at nasa pribadong sektor, may solusyon naman sa mahal na kuryente. Kung ano yan, idedetalye ni Criza Lopez. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ang state of energy emergency ang Pilipinas dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Nitong buwan ng Abril, ilang pamilyang Pilipino ang dumaing sa taas ng singil sa kuryente. Bunsod nito ang muling binuhay ng mambabatas mula sa Kamara at pribadong sektor ang panawagan ng paggamit ng Pilipinas ng nuclear power plant bilang pangunahing source ng enerhiya. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Mark Coangco, ang paggamit ng nuclear power ang kailangan ng Pilipinas sa mga sitwasyon katulad ngayon na humaharap sa krisis ng enerhiya. Halos magdadalawang dekada na ani ang pinag-aaralan ni Congressman Coangco ang paggamit ng nuclear power at ang mga benepisyong maaaring matamasa ng mga Pilipino sa paggamit nito. Partikular na nawagan si Coangco kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipatupad ang mandato ng Republic Act No. 12305 o ang Philippine National Nuclear Energy Safety Act na maisulat na sa loob ng 180 days ang implementing rules and regulation. Ngunit mula ng pirmahan ni Pangulong Marcos noong September 18, 2025 ang batas ay hindi pa naitatalaga ang 4 na Secretary Deputy General na siyang babalangkas ng implementing rules and regulation. Hindi pa po na-appoint yung 4 na Deputy Director General and Director General. Labag na po tayo sa batas doon po sa 180 days. So nananawagan po ako sa lahat po ng mga kabinete na nakapalibot sa Presidente, i-advise po natin si Presidente. Bukod pa rito, may isa pang nakabinbin sa Kongreso na House Bill 375 o ang Nuclear Liability Bill na kasalukuyang nasa House Committee on Appropriation na. Ayon sa mambabatas, malaki ang matitipid ng bawat pamilyang Pilipino. Posible kasing pumalo lamang ng 7 piso hanggang 50 piso ang kuryente na babayaran ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Congressman Coangco at Dr. Cecilio Pedro, former president ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, lalago ang ekonomiya ng Pilipinas dahil mas maraming papasok na investment sa bansa. Git ng mambabatas, ito ang pumipigil sa mga investor na mamuhunan sa Pilipinas dahil sa mahal na singil sa kuryente. Pupuntahan mo yung gumagawa ng nuclear plant, bibilin mo yung nuclear plant, ikakabit mo, paandarin mo. Yung regulation na gamit ng vendor country of origin, yun din ang i-adapt nating regulation ng PhilAtом. Hindi po tayo mag-iimbento. We will not reinvent the wheel. We will just adapt what the vendor countries are using in their own country. Kung Bataan po, no? So, wala tayong kailangang fund kasi yung equity natin, pauutangin tayo. Pag umandar na po yan, yan na po ang makina na taga-generate ng kapital para sa susunod pang mga nuclear power plant. Ganon ang ginawa ng Korea. Binigyang diin din ni Dr. Pedro na napag-iwanan na ang Pilipinas ng iba pang bansa sa ASEAN na gumagamit na rin ng nuclear power bilang source ng enerhiya. Kailangan ng mga Pilipino ng trabaho at isa sa mga paraan ay makapanghikayat ng mga investors na mamuhunan sa Pilipinas. Ngunit problema sa enerhiya ang nagiging balakid sa pagpasok ng mga ito. How fast? How soon? Kailangan natin yesterday, hindi ngayon. Kailangan yesterday, may nuclear power na sana tayo. Dahil nandiyan na yung Bataan. Wala nangyari. Nakakalungkot sa akin. Nandiyan na yung yung nuclear power. Binabayaran pa natin yung tago. I was in Vietnam. I was in Indonesia. Ginawa kong speaker sa trade. sa Unilever, sa Indonesia. They were behind us. Ngayon, they are ahead of us. Vietnam is way ahead.
Pahayag ni Cojuangco, maiiwasan din ng gobyerno ang pag-import ng fossil fuel na pangunahing gamit sa kasalukuyan para sa paglikha ng enerhiya. Kung susumahin daw, $400 million ang bili ng Pilipinas sa kada 1,000 megawatts, ngunit $20 million lamang ang halaga para sa nuclear. Bawat 1,000 megawatt, ang import po natin na coal, $400 million. Pag nuclear po, $20 million lang. Ilang porsyento po ang ibababa ng So, presyo? 20 times less po. Nanindigan pa ang mambabatas na bukod sa mababang presyo ng kuryente, hindi rin malaki ang epekto nito sa kalikasan. Anya, nakalahad sa pag-aaral ng World Health Organization ang mga kaligtasan sa kalusugan sa paggamit ng enerhiyang ito. Dagdag niya, may mga paraan para hindi magkaroon ng masamang dulot sa kalusugan ang paggamit nito. Gawin yan kasi ang nakukuha na energy sa isang gamit ng nuclear is 5% po lang. Meron pong 20 times reusability ang nuclear power, spent fuel. Sa huli, sinabi ni Cojuangco na naniniwala siyang may mga kautusan sa Epiralo na kailangan ng ibasura dahil nagiging pasakit na lamang sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Para sa EuroTV News, Liza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.